Kilala nyo ba ito mga kababayan? Si Jam Maligno, Magno, ang dakilang traidor sa mga Duterte mga kababayan, na ginamit ang mga Duterte para sumikat dati. Ngayon, nawala na sa pwesto, pinilipitan sa liig ang Tatay Digong nyo. Payakap-yakap pa ito ni Tatay Digong dati mga kababayan, oh. I love Duterte, I love Duterte. Eh ngayong wala na si Tatay Digong sa pwesto mga kababayan, binalahuran na si Tatay Digong. Akalain nyo, nagpunta talaga ng Davao City mga kababayan. Galing, taga saan ba to? Butuan? Para ikampanya ang kalaban ni Tatay Digong na si Carla, si Carlo Nograles mga kababayan. Dahil ang rason niya, matanda na daw si Digong, kailangan na daw mamahinga. Nakita nyo naman daw nung nagsalita sa ICC. Para pang kinutya mga kababayan si Tatay Digong. Nung parang hindi na daw masyado nakapagsalita mga kababayan dahil kasalanan ng bangag mong amo, Jam Magno. At talagang binalahura niya si Tatay Digong mga kababayan ha. Doon pa mismo sa Davao City. Panoorin niyo po ha. Kunaan ninyo. Ita-translate natin mga kababayan ha. Ang sabi niya, isipin ninyo. Use your mind daw. Na nagalisod naman gani si Sir dito sa Netherlands. Na nahihirapan na nga si Digong doon sa Netherlands. Gusto niyo pang pagsiservisyohin dito? Na parang ini-imply nito si Jam Maligno mga kababayan na hindi na kaya ni Digong na magserbisyo. Dahil nahihirapan na nga doon sa Netherlands. Yan ang kinuha ni Nograles na campaign manager mga kababayan dahil sa Davao City wala na silang makuhang susuporta sa kanya. Kaya taga-butuan mga kababayan na hindi nga butante ang kanyang ginawang taga-kampanya. Diyos niyo. Sabi niya mga kababayan, sagutin niyo ako, totoo o hindi? Na nahihirapan na si Digong doon sa Netherlands. Tapos gusto niya pang ipaserbisyo dito sa Davao. Sagutin niyo ako. Sabi niya mga kababayan, totoo o hindi? Wow! Kapal ng mukha. Eto mga kababayan, kanyang kaharap, mga supporters ni Nograles, wala pang nag-a-agree sa kanya. Kahit mga supporters ni Nograles, mga kababayan. Naglibog sila sa ito ba? Sabi niya, ang sabi ni Jam Magno, nalilito daw sila kung ano isasagot. In short, hindi ka sinakyan sa iyong pambabalahura kay Tatay Digong Maligno. Kay Love, mano. So, putaran kay Love. Tapos nagalit mga kababayan dahil hindi nag-a-agree sa kanya. Ang sabi niya, baka love ninyo. Kaya iboboto nyo dahil love ninyo. Talaga. At able pa si Digong Jam Magno. Siya nga mismo ang nag-file ng kandidacy niya. Sa tingin mo, hindi able si Digong? Pinilit ba siya? Kanyang sariling kagustuhan yan mga kababayan. Anong paki mo, Jam Magno? Sinisiraan pa mga kababayan na parang wala na daw capability. Dahil sa ICC na daw, nahihirapan na si Digong doon. Parang lumalabas na talaga mga kababayan. Nakabilang ito sa kanilang plano. Na kaya tumakbo yan si Carlo Nograles mga kababayan dahil alam nilang dudukutin si Digong at itatapon sa ICC. Pero nakita man ninyo ang iyang ICC nga interview. Nakita ninyo Tapos sabi niya mga kababayan, nakita nyo naman ang kanyang ICC interview. Nakita nyo, hindi? Naglisod na magalit sa office pa. Nahihirapan na nga magsalita. Magservisyo pa kaya? Yan siguro kanyang pinupunto mga kababayan. Nahihirapan na daw magsalita. Si Duterte. Sa pagnaman po. Nag-comment ang mga pumunta dyan sa Ayuda Spree ni Nograles mga kababayan. Nag-side comment ng mga tao. Dahil hindi nag-a-agree kay Jam Magno. Dahil yun sa lamig. Sabi ng nagbibideo mga kababayan. Sa pagnaman po. Hindi na nag-a-agree kay Jam Magno mga kababayan. Yung mga nahakot nila na susuporta kay Nograles. At who are you, Jam Magno? Pasalamat siya mga kababayan, dyan lang sila napapakita, dyan sa kanilang kampanya di ayuda. Na kung walang nag-aayuda dyan mga kababayan, ewan na natin kung may pupunta. So, nahinay lang kayo dahil kay... Nag-react na kababayan ang isang konsehal ng Davao. Ang sabi niya, maghinay-hinay ka, Inday, Magno, Maligno. Dahil... Ura ka ding... Dili gani angayan? Dahil hindi bagay Hindi bagay. Na magika ng ikaw mangampanya ka. Na ikaw ang nangangampanya? To a certain candidate that you're not from Davao. For a certain candidate, pero hindi ka taga Davao? Diba, mga kababayan, kinampanya si Carlo Nograles na siya mismo hindi pwedeng makaboto. Diyan sa Davao City, animal. Bumalik ka doon sa butuan. Buto. Magno.
murag hilas sa kayo. Oh, ang kapal ng mukha. The face, mga kababayan, the face. Mo na ako ang feeling diha. So, a lot of Dabawenyos nag-react. Oh, nagre-react na mga kababayan ang mga Dabawenyo sa pambabalahura ni Jam Magno kay PRRD. So, wala lang ka diri ng kampanya. You're from Butuan. So, Oh, hindi ka na lang sana nangangampanya dito dahil taga Butuan ka. you're campaigning for your candidate. You are endorsing your party list. Dito di ka mangampanya sa inyo, ha? Bakit hindi ka doon sa inyo mangangampanya? Dahil ang sabi ni Magno, mga kababayan, representative ako ng Tingog Party List. Pero mga kababayan, iba ang sinasabi. Si Nograles ang kanyang pinupush dito, mga kababayan. Tingog Party List ba yan si Nograles? Why here in Davao and then you're campaigning for a certain candidate, running for a local position. Correct! So, sa mo alang, imuha man ng katungod Oh, ang amin lang, it's your right, but ng mga kampanya, pero murag wa manggugay ka ng honor ng mga... but sa tingin ko, sabi niya mga kababayan, you have no honor. Para mga panya dito sa isang lokal na kandidato, which is Nograles. Tapos, sinisiraan pa, binabalahura si Tatay Digong. Sabi niya, nahihirapan na nga doon sa ICC, tapos pagsiservisyohan nyo pa dito. Nahihirapan na din daw magsalita, mga kababayan. Nakita nyo naman sa interview sa ICC, nahihirapan na magsalita. Tapos pagsiservisyohin nyo pa dito. Paki mo, Jamag. Kampanya diri kay di makatagal. Eto mga kababayan, eto ang kanyang kinumpanya. Eto ang kanyang yorme, mga kababayan. Na feel talaga, Diyos mio. Hindi yan pupuntahan ng tao, mga kababayan, kung walang ayuda. Kumpanya di ayuda. Tingnan nyo, sako-sakong mga bigas, with cash aids pa, mga kababayan. Ang kapal ng mukha. Nakita nyo naman, saan ka, mga kababayan? Kampanya di ayuda. May talagang bit-bit na ayuda. Gamit pa yan ng pera ng bayan, ha? Dahil akap, tingog, nandyan sa kalang lahat, mga kababayan, ang resources. Ganyan, mga panya, ang bagoong Pilipinas. Hindi sila pupuntahan ng mga tao kung walang ayuda. Tapos, assuming mga kababayan, ha, na yorme na daw siya. Pulse Day dito sa City Hall na si Mayor Carlo mismo. Wow, si Mayor Carlo daw mismo. Tinawag na niya ang kanyang sarili na mayor, mga kababayan. Assuming, imagine na niya, mga kababayan, na andun siya sa Davao City Hall. At si Mayor Carlo na daw mismo. Ang muatubang ninyo pa. Ang haharap daw sa inyo. Hello, my name is Mayor Carlo. Ganyan siguro. Para sa tanan ng mga problema. Sa lahat daw ng problema ng mga Dabawenyo. Andun si Mayor Carlo. Mio, ambisyosa. Lahat ng inyo pangangailangan. Ito mga ugok, mga kababayan, akala nila na lahat nadadaan sa ayuda. Diyos mio. Ang mga taga Davao, mga kababayan, hindi yan umaasa sa ayuda. Isa lang ang gusto nila, mga kababayan, keep them safe. Hayaan silang magtrabaho ng matiwasay, peaceful, walang krimen, walang mga masasamang loob at malayo sa droga. Yan lang ang kailangan ng mga taga Davao City, mga kababayan. At good governance. Hindi yung ayuda. Aanhin mo yung ayuda isang araw lang, di ba? Sa Davao City, mga kababayan, walang masyadong ayuda. Dahil ang mga tao nagtatrabaho. Hindi yan nila hinihiling sa gobyerno. Good governance at peace and order. And the people will work. At sila na ang bahala sa kanilang mga sarili. Yan dapat, mga kababayan. Eto kanila, mga kababayan, pinahihirapan nila ang taong bayan. Mas masaya sila kung naghihirap ang tao para magre-rely sa kanila para sa ayuda. Nang sa gayon, pagdating sa eleksyon, madali nilang mamanipula. Si Mayor Carlo dito. Si Mayor Carlo, palakpakan lang. Mga medikal na panginihanlan. Wow, medical na pangangailangan din daw, mga kababayan. For your information, yung Malasakit Center, mga kababayan, na nag-originate yan sa Davao City, na naging batas, mga kababayan, naging national sa iba't ibang bansa, may Malasakit Center. Bakit kinanggalan nyo ng pondo, mga animal? Gusto nyo talagang tumulong. Dahil gusto nila, mga kababayan, dadaan sa kanilang mga sarili. Ang Malasakit Center, mga kababayan, wala nang mukha doon Opisina lang yon. Gusto nila dumaan sa kanila para gagamitin sa kanilang propaganda. Usa sa pinakagiginihanan doon sa Calauan. Tapos, kinawawa din ang Davao City, mga kababayan, ng gobyernong bangag, di ba? Yung medical assistance sana na para sa mga Dabawenyos, meron tayong nababalitaan na na-stop, yung ilan. Ang medical nga assistance. Maunang ang linga para sa mahirap. Ang daming, mga kababayan, ang daming bigas, sako-sakong bigas. Yan lang ang pinunta ng mga tao. And aside from that, ang dami pa dito,
groceries. Yan lang ang pinunta. Kung wala yan mga kababayan, lalangawin yan. Si Jam Magno lang dyan mag-isa. Makalingkod ni, dili na nato tublihon, kundi triplihon. Wow, triple! Triple na daw ang mga ayuda. So, ang lingap para sa mahirap. Aron ang Wow, triple na daw ang lingap para sa mahirap. Oh, Diyos niyo. Bakit hindi mo yan sabihin ngayon kay Bangag? Ngag, triplehin mo na ngayon na. Huwag mo nang antayin. Kung hindi, isa lang itong pambobola. mas dako ng Anong masasabi niyo dito mga kababayan na ang mga maligno ang nandun na sa Davao City at binalahura pa si dating Pangulong Duterte? Post your comments below.